Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo is 7 of Wands. And so, parang siguro meron ditong umaano sa inyo. Yung parang ng bubuli or po pwedeng meron ng intimidate sa'yo or pwedeng merong mga taong alam mo yan, umaatake sa'yo, no? Not necessarily na physical, no? But, verbal, no? Baka merong mga tao ditong sinisiraan ka, baka merong mga taong um, galit sa'yo, yung ganun ba, no? For whatever reason. But, maybe, may ano to, parang pwedeng competition, no? Pwedeng competition sa trabaho, pwedeng competition sa promotion, no? Or position, or pwedeng naiinggit sila sa'yo dahil mas maganda yung kalagayan mo kaysa sa kanila. Yung ganun ba? Kasi kapag ang tao inggit, 'di ba? Maraming nagagawa na hindi necessary. Pero out of inggit, ginagawa nila 'yon, 'di ba? To hurt someone, yung ganun, no? So pwedeng merong ganun ganap kaya parang nasa defensive mode ka din sa ngayon, no? Taurus. But yun, pagdasal mo din sila kasi those people na nag-iisip ng hindi maganda towards other people, 'di ba? Hindi nila alam 'yon, hindi sila aware ng balik, no? Hindi sila aware na karma is always at play, hindi ba? Kaya pray for them as well and pray for yourself, no? For your protection, for your safety at all times. We have 8 of Cups. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo rito, meron kayong iiwanan. And probably, no, pwedeng trabaho ito. Kasi dito sa 7 of Wands, this is possible na work situation ito. Baka magdedesisyon kang iwanan na lang ang situation na to kasi maaring yung lugar na yan is very toxic na para sa'yo. No? Lalo-lalo na siguro ngayon na merong mga nangintriga sa'yo, meron nang aaway sa'yo, yung ganon. Kaya po pwedeng magdidesisyon ka na lang na iwanan mo na lang ang sitwasyon na yan. No? Mag-quit ka na lang sa trabaho. Parang ayaw mo na lang na nandiyan ka. Kasi lalo-lalo na kung meron ka ng kaaway dyan or meron ka ng nakagalit, something like that. Kaya po pwedeng magdedesisyon ka na iwanan ito. You know? At isa pa, dito alam mo naman na hindi na kung ano man yung gusto mong iwanan, it's not serving your highest good anymore. Hindi na yan naka-align sa values mo or hindi na yan naka-align sa happiness mo, no? Kaya gusto mo nang umalis sa sitwasyon na yan. We have 9 of Cups and maganda rin, no? Blessing in disguise din siguro to kasi kung saan ka papunta, no? Kung saan ka magdedesisyon na pumunta, that is where you're going to find your happiness. That's where you're going to find your joy, your contentment, yung yung fulfillment mo nandoon, yung satisfaction. Kasi 9 of Cups is wish fulfillment energy. Kaya kung saan ka dadalhin, no, ng sitwasyon na to, na yung pag-alis, doon ka magiging masaya. That's where you're going to fulfill your dreams. That's where you're going to fulfill that's where you're going to fulfill your dito, yung mga gusto mo sa buhay, yung desires mo sa buhay, no? Kaya napakaganda. Isa pa, Taurus, kung saan ka papunta, maaaring yun na yung yun na yung desire mo talaga, no? Na gusto mong makatulong sa maraming tao, gusto mong you'd be able to touch other people's lives, no, in your own little way, no, sa pamamaraan ng trabaho mo, gusto mong matouch ang buhay ng maraming tao. Kaya maaaring doon ka dadalhin ng sitwasyon. So, what else? We have King of Swords. Ayan, there may be someone dito na makakatulong sa'yo, makakapag-advise sa'yo. Baka
baka boss mo 'to, si King of Swords 'no, na nangyari ito sa trabaho, baka bibigyan ka nito ng magandang advice na maaaring siya ang pupukaw sa damdamin mo. Siya yung pupukaw sa pakiramdam mo na sige na nga 'no, baka ito yung gigising sa iyong diwa, sa iyong damdamin na magdesisyon ka na umalis na sa sitwasyon na 'yan, 'di ba? Pupuwedeng hindi niya directly sabihin 'yun na umalis ka or whatever, but sa puso mo doon iyon ang magigising na, this is maybe the best time na lang 'no to remove yourself from that situation, ano? At dadalhin ka nito doon sa kung ano man ang heart's desires mo, 'di ba? Kaya napakaganda. So tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have, don't let your past hold you back. Okay, wag mong hayaan na pigilan ka ng inyong nakaraan. Wag mong hayaan na yung nakaraan mo pa rin yung yun pa rin ang mag-impluwensya sa inyo para sa mga bago mong desisyon. 'Di ba? Kasi nakaraan na yun, tapos na yon, that's behind you. Kaya wag mo nang bigyan ng pagkakataon na mapigilan pa kung ano yung mga bago mong ideas, ano man ang mga bago mong plano, no? Wag mong hayaan na pigilan ka nito, no? Na instead na paalis ka na, magi-stay ka pa, magtitiis ka pa diyan kahit toxic na ang epekto sa iyo, 'di ba? Dahil sa mga taong parte na ng inyong nakaraan. So, what else? We have step out of your comfort zone. So, ito na. 'Di ba? So, you are going to move on talaga and you are going to step out of your comfort zone. See, maganda ang magiging resulta ng mga pang-aaway sa'yo, yung mga pang-paninira sa'yo. Ito, dadalhin ka nito, no, ng sitwasyon na ito doon sa kung saan ka mag-grow, saan ka magta-thrive, 'di ba? Saan ka mag-evolve, no? Kasi ngayon matututunan mong lumabas sa kung ano lang ang nakasanayan mo, matututunan mong sumubok ng mga bagong gawain, bagong bagay, bagong trabaho, na hindi yun ang naging comfort mo, hindi yun ang nakasanayan mo, no? At doon sa mga bago sa buhay natin, doon tayo natututo. That's where we learn. That's where we start something new sa buhay natin, hindi ba? What do you need to release? Okay? Anong kailangan natin na i-release? Anong kailangan natin na i-let go? Ayun ang isa siguro sa kailangan ninyong pagmuni-munihan or sa kailangan ninyong pag-isipan ngayon. Okay? And in this case, pwedeng yung trabaho nga na ito, yung past mo, tapos kung ano pa ang hindi na nag-create ng magandang epekto sa buhay mo or kung ano pa yung hindi maganda yung resulta, no? Sa buhay na ninyo. You are going to release that. You're going to remove that out of your life. Okay? So, yan ang pagmuni-munihan ninyo. Ano pa ang mga bagay na kailangan ninyong i-let go? Ano pa yung mga bagay, sitwasyon, or tao na hindi naman na nagdudulot ng good vibes sa inyo, then that are the things, no, na kailangan mong i-release na. Okay? So, what else? We have listen to the voice within when it persists. Ayan, kasi ibig sabihin, nudge yan sa'yo. Intuitive nudge yan. Kung panay ninyong naiisip, panay ninyong naririnig yan, no? Sa inner voice ninyo na mensahe, ibig sabihin, nudge yan sa inyo, no? Guidance yan ng universe sa inyo na kailangan ninyong pakinggan. Alam mo yun? So, good luck. What else? We have carry the torch for others to see. Wake up the world. Wow, ito yung inyong mission sa ngayon, Taurus. Maaari, baka baka spiritual guide kayo, spiritual counselor, mga ganun, motivational speaker, yung ganun, or baka, kayo, card reader, katulad ko, no? So, maybe, ganun kayo. And, you are here
no, in this world, no, to carry out your mission, carry the torch, no, for others to see. Ayan, so ikaw yung magsisilbing liwanag, no? Yung vision ninyo sa ngayon, magsisilbi kayong liwanag para mahanap din ng ibang tao yung kanilang sariling liwanag, no? You are here to, to perform a job, something, no? To enlighten other people, to help other people na gumana ang kanilang pakiramdam, magkaroon ng enlightenment, yung mga gano'n, no? So, carry out your mission. We have natural healing power and you are a healer, diba? Yung healer, napakadami ng pwedeng gawin ng isang healer. Maybe this is physical healing, pwedeng emotional healing, pwedeng mental, no, healing. So, depende sa inyong sitwasyon. But ito, carry the torch for others, this could be something, no, na baka ang mission ninyo is through words that you share, through the wisdom, through the lessons in life na that you've learned in the past, maaring through that, yun ang mission ninyo, to help other people's heal, diba, their troubled heart, their troubled mind, yung ganon, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.